Toobare. Makakausap po natin ang butihing Supervising Admin Officer, City Fisheries Local Officer, San Pablo City Agriculture Office, Laguna, si Ma'am Erlene Delgado. Ma'am Erlene, good morning po. Si Peter Atrica dito sa Kabayan. At sa inyong mga avid listener. Hi ma'am, good morning. Thank you po. Ma'am, Yes, ma'am. Opo, Opo. ito pong napabalitang fish kill, how bad is this? Marami po ba talagang naging ano nito, na itong fish kill na ito? How bad is it now? Okay. Actually, sir, na-mitigate na natin. Compared it to mga few years back, ito ay parang insignificant na ngayon, yung result, yung impact ng fish kill. So, Opo. Pre-pandemic po, nakapagtala kami ng mga siguro more than 10 metric tons. Opo. So, ito pong nangyari nung last week ay isang species po ang medyo affected, yung ayungin na tinatawag dito. So, more or less, mga 1 metric tons lang po yung, 1 metric ton lang po yung affected. Ito pong Sampaloc Lake sa San Pablo, Laguna, Opo. hindi po masyadong kilala as much as it is yung Laguna Lake, halimbawa, Yes. Taal Lake. Opo. Gaano po kalaki ito at ano-anong mga isda po ang matatagpuan dito? Apo. Sa San Pablo City, sir, meron kaming 7 lakes. Kaya Okay. kami ay nabansagang City of 7 Lakes. Ayun. So, opo. So, one of the lakes po namin ay ang Sampaloc Lake. Also, yung biggest po, meron po tong 104 hectares. Wow. Opo. Kumbaga, i-compare mo sa ating Laguna Lake, ito ay minute lang, maliit lang po siyang porsyento. But, marami po siyang ecological benefits at saka economic benefits sa taga San Pablo. Opo. So basically po, meron kami dito aquaculture na ang kinukulture po namin ay tilapia. Doon naman po sa open waters, so endemic po sa amin dito yung ayungin, tapos yung mga dinidisperse po ng ating mga partner agencies sa national. So meron kaming big head carp, mga tilapia, meron din kami mga red tilapia. So recently, nagtry kami ng bangus. So nagtatribe naman siya, pero outside the cage. Oh, So po yung itong nangyari pong fish kill, medyo affected po yung aming ayungin at hindi po yung ibang species. So historically, medyo massive po yung ayungin ngayon. Hindi siya in terms sa quantity, but yung number, yung type of species na affected. Oho. Opo. Makaka-apekto ba ito, ma'am, number one, sa presyo ng ayungin sa merkado? At pangalawa, doon po sa kabuhayan netong mga fishermen natin na ang ayungin yung kanilang isa sa mga ano po nila, source of Opo. income. Yes, ma'am. So, more or less, siguro, a month time bago ma-recover yung population ng ayungin. Mhm. So, high value po ito sa amin dito. Mhm. So, nagpe-peg siya ng mga around 250 to 350 per kilo. Mhm. So, we would be expecting itong nagkaroon ng fish kill, mas mataas po lalo po yung presyo ng ayungin. Oho, ano Opo. po? Pero kung nagkaroon na po ng fish kill dito sa Sampaloc Lake, does it Opo. mean na safe pa rin yung ibang mga species po ng isda? Oo. Actually, sir, ang cause kasi ng fish kill, hindi dahil sa mga chemical effluent. So, ito po yung cause ng natural phenomena na tinatawag namin duong. Aha. So, yung duong po kasi, ang tawag natin ay lake overturn. Mhm. So, natural po siyang nangyayari sa mga lawa or any body of water during colder months. Mhm. So, ine-expect namin to normally December until January. Aha. Opo. So, parang may stratification. So, yung pag-dense ang water sa taas, Oo. dahil malamig, bababa siya. At yung tubig sa baba, aangat siya. So, pag meron pong depletion of oxygen, doon po Ayun. yung may impact. So, either na mag-suffocate yung isda or that would lead them to fish kill. Akala ko Opo, baka So, nagka... unfortunately, Opo. unfortunately, affected po yung ayungin natin. Akala ko baka sinipon kasi biglang Mas- lumamig, ganyan. Hindi naman pala. Opo. Oo. Na Opo. superflu. Oo, hindi naman pala. Dahil lang pala sa May nalack of oxygen depletion po Oo, yun po. pala yun. Malamig Ayun. kasi. So ibig sabihin yung ayungin Malamig. po ang napaka-sensitive sa amount of oxygen.
Opo, medyo sensitive po talaga sila. Tsaka, sir, na-experience namin sa San Pablo, since first week of December, medyo cloudy talaga siya, malamig talaga siya. Until now, malamig siya. So, normally, pagka prolong, tapos continuous po yung drop ng temperature, yun po nagiging result, yung mabilis po yung lake turnover. Mhm. Oo. Wala pong wala pong possible na human intervention to prevent this. Oo. So, ang pan lang natin, sir, is we have to maintain yung water quality. Mhm. Yun lang po talaga. Mhm. Kasi para ma-maintain yung level of dissolved oxygen sa taas Oo. at saka sa ilalim ng tubig. So kahit po mag-overturn siya, yung requirement ng DO ng mga isda ay na-meet pa rin nila. Mhm. So once Opo. po yung sa ilalim ay medyo depleted po yung oxygen, kaya pag umangat po yun, nagkakaroon po ng ganon. Oo. So Ma'am, ang pwede lang ma-intervene is to maintain or to improve the water quality. So, gagamit na po tayo nito ng mga tools, katulad na lang po na parang baka aerator or something to churn the water para yung O2, yung oxygen level ay maaring maging viable pa Yes. rin for our fish. Yes po. So pwede po tayo mag-install ng mga aeration, mga solar-powered paddle wheel, Yun. o yung mga fountain. So may naka-pipeline po yung mga intervention na yan sa under po sa disaster namin na office. Opo. Eh, Ma'am, malamig pa po ang panahon. Ano po ang magiging, may tulong po ba na ibibigay ang DA para naman po doon sa mga apektado nating mga mangingisda? Opo, yun ma'am. Initial po naming support sa ating mayor, si Mayor Naji, ay food packs. Tapos po nag-ano po tayo ng cash forward para rin po doon sa retrieval ng mga patay na isda. Meron po bang mga fish cage dyan sa Sampaloc Lake? Yes sir, meron po dito. Kaya lang ang aming mitigating measures since October po, pinapa-harvest na namin. Okay. Para pag colder months, we're trying to lessen the risk po na magkaroon ng fish kill during colder months. Kaya po, alam na po ng mga ating mga fish cage operators. Mhm. At hindi Kaya naman po walang laman. Opo. okay. Hindi naman po industrial ang mga fish cage Hindi dyan. naman po. Mhm. Okay. Meron pa ring nagpupukot. Yes, meron pa rin. Actually, meron pa rin po talaga. So, ngayon, although may mga misinformation, syempre na hindi muna sila kakain ng tilapia, pero amin po yung dinidiscredit na hindi po naman po kumakain talaga kasi hindi po carnivorous yung ating mga alagang isda. Okay. Ano po ang highly specialized isda dyan na pinagmamalaki ng Sampaloc Lake? Actually, sir, ayungin. Naku po. Ayun talaga siya. Opo. Yun siya Yun pala. talaga. Oo. Opo. Pero meron pa Para rin naging, iba. Opo, I mean, siyempre, yung usual natin ng mga freshwater na isda, tilapia, big head carp. Tapos meron sa San Pablo, sir, medyo identified sa amin yung pinaite, yung mga freshwater small stream. Opo. Yung maliliit po siya na hipon na unique po sa aming Seven Lakes. Ayan. Binuburo po ba yan? Apo. Ginagawa siyang, niluluto siya into paste na may gata. Pwede po okay. siyang, ang tawag po namin pinaite, so pwede nyo siya pampalaman, Mhm. pang appetizer. Mhm. Marami pa Parang siyang paete Laguna, ganun? Pinaete? Pinaite ang tawag Pinaite. dito. Naku. Parang siyang bagoong, Oo. pero Ayun. level up version. Okay. Oo. Maganda yan, matikman natin yung pinaite na yan. Oo, para Actually, talagang ma'am, fiesta sa amin ngayon. Oo, So, ay, hanggang sakto. Thursday po. Oo, Ayun. saktong-sakto Fiesta ng pala. Coco Fest po dito ngayon hanggang 15. Saan po? San Pablo mismo? San Pablo mismo po. Aba. Nag-start kami kahapon hanggang Thursday. May kilala akong taga San Oo. Pablo. Sarap ng chicharon. Oh, alams na. Sabayan na ng Opo. pinaite yan. Alright, Okay, Ma'am maraming Marlene. salamat, ma'am. Thank you so much po Thank for you, all the thank you info. po. Thank Ingat po kayo. Good morning.